Bantay Bulkan pa rin tayo. Ito, balikan natin kasi nai-report natin kanina, Weng, na yung pagbubuga ng asupre ng Bulkang Taal at yung aktibidad sa Bulkang Kanlaon naman. Okay, kamustahin natin ngayong umaga. Nasa linya na po si Dr. Teresito Bacolcol, ang director ng FIVOX. Maganda umaga sa inyo, Director Bacolcol. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Sir. Good morning, sir. Ay. Okay, Dr. Bacolcol, kamusta na po? Unahin natin yung Kanlaon. Ayan. Ano po ang latest na aktibidad nito? Okay, so for the past 24-hour period po sa Canlaon Volcano, nakapagtala po tayo ng 19 volcanic earthquakes and medyo mas marami to, konti, bahagyang mas marami kaysa that na record natin previously. Yesterday, nakapag-record po tayo ng 14. So, medyo mas marami konti. But this is still lower than the 53 volcanic earthquakes that we recorded last June 4, right after the volcano erupted. And then, after that, nakapag-record tayo ng 44 noong June June 3. Before that, June 3, 44, tapos nung June 4, 53, and then kahapon of 14, tapos ngayon 19. Yung pong mga volcanic quakes, Dr. Bacolcol, ito po ba indikasyon na, halimbawa ngayon, sabi nyo, bahagyang dumami, ano, na mas mahigit ng 5 kaysa kahapon. Ito po ba indikasyon na pwede pang sumabog uli itong Bulkang Kanlaon? Yes, there's still the possibility na magkakaroon ng magmatic eruption. Again, if we base this, or there could be smaller phreatic eruptions. If we base this on the previous eruptive history ng Canlaon volcano. Again, nung 2017, nag-erupt siya on December 20, naglabas ng plume, umabot ng 4 kilometers, and then nasundan ulit ito noong December 20. And then December 16, March, sumabog siya, nasundan to a few weeks after, June. And then December 15, noong 2015 rather, sumabog siya around November 23, and then December, sumabog ulit on 2015, halos every day from December 11 to December 27. So again, if we base this on the previous history of Canlaon volcano, there is always this possibility na magkakaroon pa ng mga eruptions in the next few days. But we still have to assess this on a day-to-day basis and watch Canlaon volcano closely. Sa ngayon ho, Director, naatili sa alert level 1. Canlaon volcano is on alert level 2. 2. Hindi pa to posibleng pwedeng ibaba na kahit na humihina kahit papano na ilagay sa alert level 1. No, hindi pa. We still have to observe this for a longer period of time para makasigurado tayo na yung mga monitored parameters natin ay bumaba talaga and consistent na pagbaba. Ano yung kasalukuyan na maaring maging threat ho sa mga kababayan natin yan? Maliban ho sa naging epekto nito, nagkaroon tayo ng mga lahar dyan lahar flow. Yes, isa yan. Yun yung pinaka-urgent ngayon, yung lahar. Ang magiging threat, another threat would be yung, of course, volcanic gas. So, although, yes, between nung June 6, bahagyang bumaba yung volcanic gas natin, 1,412 tons per day. Mas bababa to kaysa na record natin nung June 5, which is 3,464 tons per day. But hindi pa rin natin, again, ma-discount the possibility na pwede pa rin tumaas ulit. And if this happens, then they have to wear face mask yung mga kababayan natin na nakatira around Canlaon volcano, kailangan nila magsuot ng face mask. Itong lahar po na threat, dahil nga tag-ulan, ito nagbababala po ang mga otoridad tungkol dito dahil nga pag nahaluan yung mga inilabas na volcanic material, delikado po. Marami po ba yung mga ibinuga ng Bulkang Kanlaon para talagang maging delikado po sa ating mga kapuso dyan sa paligid ng bulkan? At ano-ano po ba yung mga barangay na sa tingin nyo ay kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan ay maaapektuhan?
Okay, so for now, hindi pa natin ma-estimate yung volume ng volcanic materials that were ejected by Canlaon volcano. Ngayon, about sa barangay naman, we have around 230 barangays. Mahirap natin isa-isahin. So Kung sa barangay na to. 230, napakarami po. 230 barangays na either nasa watershed or malapit sa river channels ang pwede pong affected by lahars. And kung gusto talaga nila yung mga kababayan natin around Canlaon volcano, kung they're really want to know kung safe pa sila sa lahar or not, mayroon po tayong app, Hazard Hunter PH. Nandoon po yung mga areas na pwede ng tatamaan ng lahar. May mapa din po tayo doon. So they can consult the map and then check if their barangay or if their location is within the hazard lahar prone area. Yun ho ang nakabibigla ron kasi nung isang araw nung naglabasan na yung mga video na nakita natin, pati yung mga creek, yung mga ilog, napasok na Umapaw rin. eh, Oo. Yung nabanggit yung app, yan ba'y naipaalam sa publiko para nakapaghanda ho sila noon? Yes, even we've been telling the people to consult this app and kapag information dissemination campaign kami, sinasabi namin na may app, Hazard Hunter PH, earthquake related hazards, volcano related hazards, and even hydromet hazards nandun po sa app na yan. Dapat pala mag-download tayo niyan, ano Oo, pwede. Lalo na yung mga taga dyan, yung mga Oo. naapektuhan sa Negros Occidental, lalo na. So, yung hong hazard ngayon, sa nakikita sa app na yan, pwede ho bang lumawak pa ho ang lahar, flow? May nakikita ba ang indikasyon doon? Lahat ng areas na dyan, yun na yung identified namin na pwedeng magkaroon ng lahar. Kasi base po sa nabanggit nyo, no, mahigit 200 barangay, pero kung titingnan mo talaga, ang pinaka-apektado yung mga, syempre yung nasa danger zone, ano, at yung mga nasa paligid nun. So ibig sabihin, kahit medyo malayo po sila sa Canlaon, basta malapit po sila sa tubig, sa mga creek at ilog, ay maari pong marating sila ng lahar. Ganun po ba? Yes, tama po kayo. Yung mga kababayan natin living beyond the 4-kilometer permanent danger zone are still at risk of lahars kapag nakatira po sila sa river channels na nanggagaling po sa dalisdis ng Canlaon volcano. Okay, doon sa mga hindi po nakakaalam, ano, kasi ako, Weng, Dr. Bacolcol, alam ko po yan dahil naabutan ko po yung pagputok nun ng Pinatubo. Pinatubo, oo. Oo, di ba? Pero yung mga hindi po nakakaalam, ano po ba itong epekto ng lahar at bakit ito delikado? Itong lahar po, again, delikado po to. Farmlands covered by lahar can take several years to become productive. And also, lahars can have significant and destructive effects on the landscape, on the surrounding areas. They can sweep away buildings, houses, at saka vegetation. Again, pwede rin magkaroon ng makitil yung buhay na. Pwede tayong maging casualty. For example, yung lahar, in 2006 during the Typhoon Reming in Albay ay meron po tayong 1,200 casualties. And even after Pinatubo erupted in 1991, nagkaroon ng lahar at may mga casualties din po yun. Yan, ang lahar dahil yan sa asupre. Hanggang kailan ho kaya maglalabas ng asupre ang Canlaon? Yung lahar po ay hindi po yan dahil sa asupre. Lahar po is a mixture of volcanic sediment, debris, and water. Opo. So ngayon, kung hanggang kailan kakaroon ng asupre or lahar? Yung lahar both siguro, muna. o lahar muna. Okay, sige. Okay, so lahar, for as long as may volcanic materials pa na nasa dalisdis ng vulkan, Meron ba? and kapag umulan, nagkaroon ng torrential and continuous rainfall, pwede po itong ma-remobilize as lahars. Even with Pinatubo, 1991 pa tumabog yung Pinatubo, but pwede pa rin magkaroon ng lahar until now. Ngayon, sa asupre naman, habang may steaming, habang nagdidigasing yung Canlaon volcano, may kasama po yan na sulfur dioxide. And ito po yung nagiging may masangsang na amoy, ito po yung pwedeng malanghap ng ating mga kababayan. Okay, patuloy po pakikipag-ugnayan ng PHIVOLCS sa lokal na pamahalaan dyan po sa Negros Island. At natuntun nyo na po ba yung mga lugar na pwedeng maapektuhan ng lahar? Kasi nga, may La Nina pa tayong paparating. At ano po ang rekomendasyon ninyo? May mga tao na po kami sa field
na nagbababa ng mga lahars and nagkipag-usap sa mga barangay na pwedeng daanan ng lahar and nagkakaroon po sila ng information dissemination campaign. And again, ang recommendation namin, kapag nakatira po kayo malapit sa river channels, and kung yung ilog na yun ay nanggaling po sa edifice nanggaling sa edifice ng Canlaon Volcano, then they have to watch out. Kapag malakas yung ulan, then they have to move to another place. Okay, pero para lang ho, at least may idea lang ho yung mga taga doon. Ang estimate nyo manatili sa alert level 2 hanggang kailan ang bulkang Canlaon? Again, mahirap natin sabihin ng Mahirap pa rin. kailan ang alert level 2. Yes, hindi po natin masasabi. Again, we really have to analyze this and assess this on a day-to-day basis. Okay, mapunta na kami dito naman sa Taal kasi kahapon daw nagpakawala na maraming usok yung bulkang Taal. Ano bang estado nitong bulkang Taal sa ngayon? Taal Volcano is still on alert level 1 again since July 2022. And nung 2 days ago po yung naglabas ng 11,072 tons per day of sulfur dioxide ang Taal Volcano. Kaya naglabas po kami ng advisory noong June 6 saying na pwede pong magkaroon ng VAG kasi po according to Pag-asa mahina po yung hangin. So ang sulfur dioxide kasi madaling ma-dissipate yan kapag ang hangin. Ngayon, as of today, ang wind speed po natin is medyo mabagal, 1 meter per second po yung surface wind speed natin. And again, kapag hindi po gumagalaw yung sulfur dioxide natin, pwede pong magkaroon ng lahar. Ng VAG rather. Okay, so hindi po aabot dito sa Metro Manila naman, sir, yung VAG niyan mula sa Taal? Volcanic smog, VAG. Yes, depende po yan sa prevailing wind directions. Kung papuntang norte po yung hangin, pwede pong makarating sa Metro Manila. Okay, yung mga magwi-weekend po sa Tagaytay, naku, alam po natin tuwing weekend puntahan po yan. Safe po ba sila? Yes, safe naman po as long as magdala lang din po sila ng face mask, N95 kung maaari. Okay, pero hindi naman to matulad ho sa Canlaon ha, na biglang sumabog. Oo. Kasi alert level 1 yun nung una eh. And then nung pagkagabi, doon na. Hindi naman matutulad ng Taal sa nangyari sa Canlaon. Well, yung sa Canlaon naman po kasi, again, May 26 naglabas po kami ng advisory saying na may increasing seismicity in Canlaon Volcano and we warned the LGUs as well as the public that to be vigilant kasi po pwedeng magkaroon ng phreatic eruption without warning. Yung phreatic eruption po kasi it can happen anytime even at alert level 0. So for Taal Volcano, for example, kahapon nagkaroon ng phreatic eruption. Yes, It is just 300 meters. Yes. So, anong indikasyon nun? Posibleng matulad sa Canlaon o hindi naman? Now, well, if we talk about phreatic eruption, it can happen anytime. So, again, that's the reason why we have this permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island. Huwag po silang pumasok doon kasi, as I've said, there's always this threat of a phreatic eruption. Okay. Yung mga, may iba po, yung mga online, nakikita ko, Weng, yung mga, ba't sabay-sabay nagpuputukan yung mga bulkan? Ito po ba related po ba itong dalawang ito? Wala pong connection yan. Again, magkalayo po yan. Magkaiba din yung magma chambers nila. So, one volcano will not affect the activity of one volcano will not affect the activity of another volcano. And again, we have 24 active volcanoes. There's always this possibility, there's always this remote possibility na isa or dalawa or tatlo magkakasabay na magkakaroon ng activity. Okay, basta bottom line ho, maging alerto lang ho tayo at mga aktibong volcano itong Taal at saka Canlaon, Director. Yes, tama po kayo. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Bacolcol. Yes, maraming salamat po sa inyo, ma'am and sir. Thank you po, Director. Atin po nakapanayam, Dr. Teresito Bacolcol, ang Direktor ng FIVOX.